Pinalayas ako na parang basahan sa gitna ng ulan. Habang tumatawa si Amara sa loob ng mansyon, bit-bit ang perang pinaghirapan ko. Tinalikuran ako ni Faustino, ang lalaking akala ko ay magliligtas sa akin. Ang kabutihan ba ay laging sinusuklian ng lason? Sa bawat patak ng luha, may sumisibol na poot. Handa na ba akong mamatay sa dilim? O babalik ako para bawiin ang lahat? Sino ang tunay na demonyo sa likod ng mga abo? Kabanata 1. Ang unang sugat ng katotohanan. Huwag mong dungisan ang sahig ng mansyong ito ng iyong maruruming paa, Zinya. Isang hamak na katulong ka lang na nangarap maging prinsesa sa pamamagitan ng panluloko. Ang boses ni Amara ay matalim pa sa labaha. Bawat salita ay tila humihiwa sa hangin ng marangyang silya sa san ng mansyon. Nakatayo siya doon. Suot ang kanyang mamahaling seda, habang ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa panlalait. Sa kanyang mga kamay, iwinawagayway niya ang isang pirasong papel, ang peking sertipiko na siya rin naman ang nagtanim sa gamit ni Zinya upang palabasin itong sinungaling. Sa mga sandaling iyon, ang mga kamay ni Zinya ay nanginginig habang yakap-yakap ang isang maliit na supot ng tinapay na binili niya mula sa kanyang huling barya. Galing siya sa malayong probinsya. Naglakbay ng 7 oras sa ilalim ng nakatirik na araw. Umaasang ang kanyang pagdating ay magdadala ng liwanag sa 2 batang matagal nang nakakulong sa dilim. Ang tinapay na iyon ay pasalubong sana niya para kina Solen at Sienna, isang munting alay ng pag-ibig mula sa isang estrangerang nais lamang tumulong. Nang marinig ang bulyaw ni Amara, tila tumigil ang pang-ikot ng mundo ni Zinya. Ang supot ng tinapay ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanamit na daliri. Wala itong ingay nang tumama sa makintab na marmol. Ngunit sa pandinig ni Zinya, ang pagbagsak na iyon ay tila isang malakas na pagsabog na nagdurog sa kanyang huling pag-asa. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipaliwanag na wala siyang kinalaman sa pekeng dokumentong yon. Ngunit ang kanyang tinig ay tila ibinaon sa ilalim ng malalim na hukay. Namimitig ang kanyang mga binti at ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang paligid na dati ay puno ng kulay sa kanyang imahinasyon ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig at kulay-abong katotohanan. Faustino, look at her. Ni hindi niya magawang tumingin sa atin dahil alam niyang huli na siya sa kanyang mga gawa-gawang kwento. She's just another gold digger attempting to exploit your grief. Dagdag pa ni Amara. Ang kanyang labi ay nakakurba sa isang mapang-uyam na ngiti. Lumingon si Zinya sa direksyon ni Faustino. Nakatayo ang lalaki sa itaas ng hagdanan. Ang kanyang anino ay mahaba at madilim na tila isang hantungan ng lahat ng pangarap. Ang kanyang muka ay walang mababakas na emosyon. Parang isang estatwang gawa sa bato na hindi tinatablan ng anumang pakiusap. Ang kanyang mga mata na dati ay sinasabing puno ng talino at sining, ngayon ay tila 2 madilim na balon ng kawalan ng tiwala. I gave you a chance, Zinya. Ang baritono at malamig na boses ni Faustino ay gumitla sa katahimikan. I thought you were different. I thought you came here for my daughters. Pero katulad ka rin pala ng iba, mapagsamantala. Ang bawat salita ni Faustino ay tila isang dagok na unti-unting pumapatay sa natitirang dignidad ni Zinya. Nararamdaman niya ang pag-akyat ng init ng luha sa kanyang mga mata. Ngunit pilit niya itong pinipigilan. Hindi siya iiyak sa harap ng mga taong ito. Hindi sa harap ng babaeng nagnakaw ng kanyang pagkakataong maglingkod. Dahan-dahang lumapit si Amara kay Zinya. Ang bawat hakbang ng kanyang takong ay tila isang babala. Dinampot niya ang supot ng tinapay sa sahig at sa harap mismo ni Zinya ay itinapon ito sa basurahan na nasa tabi ng pintuan. Diyan nararapat ang lahat ng basura na galing sa iyo. Huwag ka nang babalik dito.
Tumingin si Zinia sa basurahan, pagkatapos ay sa kanyang mga kamay na wala nang dala. Sa malayong sulok ng itaas na palapag, nakita niya ang dalawang maliit na anino na nakasilip sa pagitan ng mga rehas ng hagdanan. Ang mga mata ni Solen at Sienna ay puno ng takot at pagtataka. Gusto niyang tumakbo pa itaas. Gusto niyang sabihin sa kanila na huwag matakot. Ngunit ang pintuan ng mansyon ay marahas na binuksan ng mga gwardiya sa utos ni Amara. Habang hinihila siya palabas, ang tanging naiwan sa isip ni Zinia ay ang malamig na titig ni Faustino at ang malakas na hangin na nagsimulang humampas sa kanyang mukha. Bakit ang tadhana ay tila laging nakikipaglaro sa mga taong wala ng ibang hangad, kundi ang magmahal? Hanggang kailan kailangang bayaran ng isang inosenteng puso ang mga kasalan ng hindi naman niya ginawa? Ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng may kalupitan. Ang bawat patak ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa balat ni Zinia habang siya ay nakatayo sa labas ng dambuhalang pintuan ng mansyon. Ngunit ang ginaw ng gabi ay hindi kasing pait ng lamig na nagmumula sa loob ng tahanang iyon. Sa gitna ng dilim at hagupit ng hangin, hindi gumalaw si Zinia. Ang kanyang mga paa ay nakabaon sa putik. Ang kanyang suot na manipis na baro ay basang-basa na. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa bintana ng ikalawang palapag, kung saan niya huling nakita ang takot sa mga mata ni Solen at Sienna. Sa loob ng mansyon, muling naghari ang isang uri ng katahimikan na nakakabingi. Isang katahimikang puno ng hindi masabing pait. Biglang nawala ang liwanag sa buong kabahayan. Pinutol ni Amara ang kuryente, isang laro ng kapangyarihan upang lalong takutin ang mga bata at ilayo ang sinumang nagtatangkang magdala ng huyam sa kanilang silid. Ang dilim ay tila isang dambuhalang kumot na bumalot sa lahat, maliban sa maliliit at gipit na paghinga na nagmumula sa silid ng mga bata. Sa kabila ng banta ng mga gwardiya, dahan-dahang lumapit si Zinia sa isang maliit na pintuan sa likod na madalas iwanang bukas para sa mga suplay. Ang kanyang bawat hakbang ay tahimik, tila isang anino na nagnanais lamang magbigay ng proteksyon. Nang marating niya ang silid ni Solen at Sienna, ang kanyang puso ay tila pinipiga. Sa munting liwanag mula sa kidlat sa labas, nakita niya ang dalawang magkapatid na magkayakap sa sahig, nangiinig sa takot, at ang kanilang mga bibig ay nakabukas sa isang sigaw na walang tunog. Sila ay dumaranas ng isang matinding sanksyon, isang pag-atake ng takot na tila muling nagbabalik sa kanila sa gitna ng apoy na pumatay sa kanilang ina. Hindi nag-atubili si Zinia. Lumapit siya at dahan-dahang naupo sa malamig na sahig sa tabi nila. Hindi niya sila hinawakan agad, sa halip, sinimula niyang awitin ang isang lumang himig na itinuro sa kanya ng kanyang lola sa probinsya. Ang kanyang boses, bagaman nanginginig sa ginaw, ay puno ng isang uri ng kapayapaan na tila isang haplos sa kaluluwa. Ang himig ay dumaloy sa silid, binabasag ang nakakatakot na ungol ng baw sa labas. "Huwag kayong matakot, narito na ako," ang bulong ni Zinia sa gitna ng kanyang pag-awit. Ang kanyang boses ay tila isang mitsa ng kandila na unti-unting nagtataboy sa kadiliman ng silid. Sa kabilang bahagi ng pintuan, nakatayo si Faustino. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa trangka, napatigil sa narinig. Ang lamig na namamayani sa kanyang puso sa loob ng 3 taon ay tila nakatagpo ng isang munting apoy. Hindi niya kailanman narinig ang ganitong uri ng katahimikan mula sa kanyang mga anak. Isang katahimikang hindi bunga ng takot, kundi ng pagtitiwala. Ang mga hikbi ni Solen at Sienna ay unti-unting humupa, napalitan ng malalalim at panatag na paghinga. Sa loob ng silid, isang himala ang naganap sa gitna ng dilim. Ang maliit na kamay ni Sienna ay dahan-dahang gumapang sa sahig hanggang sa mahawakan nito ang dulo ng basang damit ni Zinia. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Tila ba ito ang kanyang huling pang-asa sa mundong ito? Ang init mula sa palad ng bata ay tumago sa puso ni Zinia.
isang pangakong hindi niya kailanman tatalikuran. Ngunit sa dilim ng pasilyo, may isa pang pares na mga mata ang nakamasid. Si Amara, na may hawak na kandila, ay nakatayo sa dulo ng hagdanan. Ang liwanag ng apoy sa kanyang kamay ay nagbigay ng isang nakakatakot na anyo sa kanyang mukha. Ang kanyang mga labi ay nanghinig sa galit nang makita ang eksenang iyon. Para sa kanya, ang bawat segundo na nananatili si Xenia sa loob ng mansyong iyon ay isang banta sa kanyang mga plano. Ang kanyang kamay ay humigpit sa kandila. Ang mga kuko ay tila ibig bumaon sa sariling balat. Kung hindi kayang patayin ng dilim ang pag-asa, gagawa siya ng paraan upang ang liwanag mismo ang maging mitsa ng kamatayan ni Xenia. Ang kanyang isipan ay nagsimulang bumuo ng isang mas madilim na balak, isang patibong na hindi na matatakasan ng sinumang mangangahas na agawin ang kanyang pwesto sa pamilyang ilustre. Bakit ba ang pagmamahal ay kailangang dumaan sa apoy bago ito kilala ning tunay? At hanggang kailan kayang tiisin ng isang babaeng walang anuman ang hapdi ng lason na unti-unting ibinubuhos sa kanyang paligid? Ang mga salitang iyon ni Amara ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Xenia sa gitna ng maliwanag na sikat ng araw sa kusina. Bagaman pinahintulutan siya ni Faustino na manatili matapos ang nangyari sa gabi ng baw, hindi ito naging madali. Ang bawat hakbang ni Xenia ay binabantayan at ang bawat hininga niya ay tila may katumbas na utang na loob na kailangang bayaran sa pamamagitan ng pagpapakababa. Nakatayo si Xenia sa gitna ng malawak na kusina. Ang kanyang mga kamay ay lubog sa isang timba ng tubig na may halong matapang na chemical para sa paglilinis ng sahig. Ang kanyang mga palad, na dati nang magaspang dahil sa trabaho sa bukid, ay nagsisimulang mamula at humapdi. Ngunit sa kabila ng sakit, patuloy niyang kinukuskos ang bawat sulok ng mansyon. Ginagawa niya ito hindi dahil sa takot kay Amara, kundi dahil sa bawat pagkakataon na dadaan siya sa pasilyo. Nakikita niya ang maliliit na mukha ni Solen at Sienna na nakasilip sa kanya, tila humihingi ng lakas, na sila rin mismo ay walang sapat na dami. Sa kabilang banda, si Amara ay nakaupo sa hapagkainan. Marangyang humihigop ng kanyang kape habang pinapanood ang bawat hirap ni Xenia. Look at you, Xenia. Akala mo ba ay sapat na ang pagkanta-kanta mo kagabi para makuha ang loob ni Faustino? He's a man of status and you're just a girl with a broken degree from a God-forsaken province. Hindi mo ba nakikita? Ang dumi mo sa paningin niya. Napahinto si Xenia sa paglilinis. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa basahan. Nararamdaman niya ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sabihin na ang tunay na dumi ay hindi nanggagaling sa putik sa paanan, kundi sa itim ng budi ng taong nagsasalita. Ngunit, pinili niyang manahimik. Ang katahimikan ay naging kanyang tanging sandata upang hindi tuluyang mawasak ang kanyang dignidad. Ang bawat sipayo ay ibinabaon niya sa bawat kusko sa sahig. Tila ba sa pamamagitan nito ay malilinis din niya ang kasamaang bumabalot sa tahanang iyon. Nang sumapit ang oras ng hapunan, inutusan ni Amara si Xenia na ihanda ang espesyal na sopas para sa mga bata. Galingan mo, dahil baka ito na ang huling pagkakataon na mapagsilbihan mo sila. Ang mapang-asar na wika ni Amara bago ito lumabas na kusina. Ngunit nang matiyak ni Amara na walang nakatingin, mabilis siyang bumalik at may kinuha mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na botelya na may lamang malinaw na likido. Sa isang iglap, ibinuhos niya ang laman nito sa mangkok ng sopas na nakalaan para kina Solen at Sienna. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang likidong unti-unting humahalo sa mainit na sabaw. Para sa kanya, ang bawat patak ng lasong iyon ay isang hakbang patungo sa pagpapaalis ng tuluyan kay Xenia. Pagkaraan ng ilang minuto, masayang dinala ni Xenia ang mga mangkok sa silid ng mga bata. Pinanood niya silang kumain nang may pag-asa sa kanyang mga mata. Sa bawat higop ng mga bata,
Tila nararamdaman din ni Zinnia ang isang uri ng kalinga. Ngunit hindi pa natatapos ang pagkain, ang dalawang bata ay biglang binitawan ang kanilang mga kutsara. Ang kanilang mga mukha ay namutla at nagsimula silang mamilit sa sakit ng tiyan. Ang kanilang maliliit na katawan ay nanginginig at ang mga luhang hindi nila mailabas sa pamamagitan ng tinig ay dumaloy sa kanilang mga pisingi. Anong mangyayari? Solen! Sienna! Ang hiyaw ni Zinnia na puno ng takot. Sa sandaling iyon, pumasok si Amara sa silid, kasunod si Faustino. Diyos ko! Faustino! Look at the children! Sabi ko na nga ba, may masamang balak ang babaeng ito. Turo ni Amara kay Zinnia, ang kanyang boses ay puno ng peking pag-aalala na hinaluan ng galit. Napatingin si Faustino sa kanyang mga anak na namimilipit sa sakit. Pagkatapos ay kay Zinnia na hawak pa rin ang mangkok. Ang galit sa kanyang mga mata ay tila isang malakas na bagyong muling nabuhay. Ang tiwalang nagsisimula pa lamang sumibol ay tila binunot ng marahas mula sa ugat. Napatulala si Zinnia. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa gitna ng kaguluhan, isang katanungan ang pilit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hanggang kailan kailangang magdusa ng mga inosente para lamang sa pansariling hangarin ng isang taong walang puso? At sa pagkakataong ito, sino pa ang maniniwala sa isang katotohanang walang tinig laban sa isang kasinungalingang napakalinaw? Wala kang puso, Zinnia! Pinagkatiwalaan kita, pero lason pa lang isusukli mo sa mga anak ko? Akala ko ba ay narito ka para tumulong? Ngunit masahol ka pa sa kaaway na pumasok sa loob ng aking pamamahay. Kabanata 4, Pintig ng Nagising na Puso. Ang mga salitang iyon ni Faustino ay tila mga palasong may lason na bumaon sa dibdib ni Zinnia. Sa gitna ng malawak at marangyang silid ng Solen at Sienna, ang hangin ay tila naging malapot at mahirap hingahin. Nakatayo si Faustino sa harap ni Zinnia. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang galit sa kanyang mukha ay sapat na upang matunaw ang anumang katatagan na natitira sa dalaga. Ngunit sa halip na tumakbo o umiyak ng malakas, lumuhod si Zinnia sa paanan ni Faustino. Ang kanyang mga mata, bagaman puno ng luha, ay hindi nagpapakita ng pagsuko. Palayasin niyo po ako pagkatapos nito. Itapon niyo ako sa kulungan kung gusto niyo. Pero nakikiusap ako. Hayaan niyo muna akong tulungan ang mga bata. Alam ko ang gagawin. Please, Faustino, kahit na yun lang, magtiwala ka sa nararamdaman mo at hindi sa nakikita ng iyong mga mata. Nag-aalangan si Faustino. Ang kanyang puso ay nahahati sa pagitan ng pot na idinidikta ni Amara at ng kakaibang pakiusap na nakikita niya sa mga mata ni Zinnia. Sa huli, marahil ay dahil sa kawalan ng malay ng dalawang bata, tumabi siya. Mabilis na kumilo si Zinnia. Kumuha siya ng maligamgam na tubig at malinis na tela. Buong ingat niyang pinunasan ang mga katawan ni Solen at Sienna habang ang kanyang mga labi ay walang tigil sa pagbulong ng mga panalangin at mga salitang nagpapakalma sa mga bata. Lumipas ang mga oras sa gitna ng malalim na gabi. Nanatili si Zinnia sa tabi ng kama, hindi kumakain, hindi umiinom, at kahit ang kanyang sariling pagod, ay kinalimutan na niya. Si Faustino ay nakaupo sa isang silya sa sulok, pinagmamasdan ang bawat kilos ni Zinnia. Nakita niya kung paano haplusin ng dalaga ang noo ng kanyang mga anak, kung paano nito ayusin ang kanilang kumot ng may higit na pag-iingat kaysa sa sinumang yaya na kinuha niya noon. Ang bawat galaw ni Zinnia ay tila isang tula ng pagmamahal na walang hinihinghing kapalit. Nang dumaan ang madaling araw, nang ailangan si Zinnia ng isa pang palanggana ng tubig sa kanyang pagmamadali at pagod, muntik na siyang matumba. Agad na tumayo si Faustino at nasalo ang kanyang braso. Sa isang sandali, nagtagpo ang kanilang mga paningin. Ang distansya sa pagitan nila ay naglaho. At naramdaman ni Zinnia ang mainit na hininga ni Faustino sa kanyang pisingi.
Ang tibok ng puso ni Zinya ay bumilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kakaibang kuryente na dumaloy sa kanyang buong katawan. Sabay nilang hinawakan ang palanggana ng tubig. Ang mga daliri ni Faustino ay dumampi sa ibabaw ng mga kamay ni Zinya. Isang panandaliang katahimikan ang namayani sa silid, kung saan ang tanghing maririnig ay ang mahinang paghinga ng mga bata na nagsisimula ng bumalik sa normal na kulay ang mga mukha. Sa sandaling iyon, tila nakalimutan ni Faustino ang lahat ng bintang ni Amara. Ang nakikita lamang niya ay ang babaeng sa harap niya. Pagod, basang-basa ng pawis, ngunit may pinakamalinis na pusong nakilala niya. Salamat. Ang mahinang bulong ni Faustino. Ang kanyang boses ay hindi na malamig, kundi may bahid na ng pagsisisi at paghanga. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakapatong sa kamay ni Zinya ng ilang segundo na tila ayaw pa nitong bumitaw. Ngunit ang munting sandali ng kapayapaan ay biglang nabasag nang marinig ang malakas na kalansing ng mga susi sa labas ng pinto. Pumasok si Amara. Ang kanyang mukha ay parang isang maskara ng galit na pilit itinatago sa likod ng pagkukunywari. Nakita niya ang pagkakalapit ng dalawa at ang apoy ng pagseselos ay muling nag-alab sa kanyang dibdib. Faustino, ano itong nakikita ko? Hinahayaan mo pa rin ang mamamatay taong ito na lumapit sa mga anak mo? Ang boses ni Amara ay pumalahaw sa katahimikan. Ngunit hindi na mahalaga yan ngayon. May mas mahalagang balita akong dapat sabihin sa'yo na alam kong magbabago sa lahat. Lumapit si Amara kay Faustino at hinawakan ang kanyang kamay. Inilagay ito sa kanyang sariling tiyan habang nakatingin ng matalim kay Zinya. Faustino, kailangan mong malaman, nadadalang tao ako. Magkakaroon na tayo ng tunay na pamilya. Isang pamilyang hindi na kailangan ng mga estrangerong katulad niya. Tila tumigil ang mundo ni Zinya sa narinig. Ang munting liwanag na nagsisimula pa lamang sumilay sa pagitan nila ni Faustino ay tila muling nilamon ng isang dambuhalang anino. Napatingin siya kay Faustino, umaasang makakita ng pagtanggi. Ngunit ang gulat at kalituhan sa mukha ng lalaki ay tila sapat na upang durugin ang kanyang natitirang pag-asa. Paano lalaban ang isang pusong tapat sa isang kasinungalingang nakabalot sa pangako ng isang bagong buhay? At sa gitna ng balitang ito, may puwang pa nga ba para sa isang tulad ni Zinya sa mundong binuo ng mga ilustre? Ang mga salitang iyon ni Amara ay paulit-ulit na humahagupit sa isipan ni Zinya habang siya ay naglalakad sa ilalim ng naglalakihang puno ng mangga sa malawak na lupain ng mga ilustre. Matapos ang pasabog na balita ng pagdadalang tao ni Amara, tila naging estranghero muli si Faustino. Iniwasan nito ang kanyang mga tingin at ang bawat sandali ng kanilang pagkakalapit sa silid ng mga bata ay tila naging isang maling panaginip na pilit ibinabaon sa limot. Inutusan siya ni Amara na maglinis sa lumang imbakan sa dulo ng taniman ng mangga. Isang parusa sa kanyang pananatili. Ang sikat ng araw ay tila nanunuot sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang hapdi sa loob ng kanyang dibdib. Habang nililinis ang mga lumang kagamitan, ang bawat kuskos ni Zinya sa mga kinalawang na bakal ay tila isang pagtatangkang burahin ang sakit na nararamdaman. Bakit ang bilis ng pagbabago ng ihip ng hangin? Kahapon lamang ay tila may liwanag sa pagitan nila ni Faustino, ngunit ngayon ay tila muli siyang itinulak sa madilim na sulok ng kawalan. Sa gitna ng kanyang paglilinis, may isang bagay na kuminang sa ilalim ng isang tumpok ng mga sunog na kahoy at nabubulok na dahon. Dahan-dahan itong kinuha ni Zinya. Ito ay isang maliit na dilatang lalagyan, itim at puno ng uling. Ngunit sa loob nito ay may isang tsuon film, isang film roll na tila himalang hindi tuluyang natunaw sa apoy. Ang puso ni Zinya ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Naalala niya ang kwento ni Faustino tungkol sa sungve na nasunog 3 taon ang nakalilipas. Ang lalagyan na ito
ay may tatak ng pangalan ng yumaong asawa ni Faustino. Dahan-dahan niyang binuksan ang lalagyan at sa tulong ng sinag ng araw, nakita niya ang maliliit na imahe sa bawat frame ng pelikula. Hindi ito mga larawan ng sining, kundi mga kuha ng isang pagtatalo. Sa isang frame, malino na makikita ang isang babaeng kamukha ni Amara na may hawak na mitsa at isang bote ng gaas sa harap ng suungve. Ang kamay ni Zenia ay nanginginig. Ang katotohanang matagal nang ibinaon sa abo ay tila sumisigaw upang mapakinggan. Hindi aksidente ang sunog, hindi isang trahedya ng tadhana. Ito ay isang nakaplanong pagpatay. Ngunit bago pa man makahuma si Zenia, narinig niya ang tulog ng tuyong dahon na nayapakan sa kanyang likuran. Ang hangin ay biglang lumamig at ang amoy ng mamahaling pabango ni Amara ay humalo sa amoy ng lupa at uling. Masyado ka talagang mapangahas, Zenia. Sabi ko na nga ba, hindi ka basta-basta susuko hanggat hindi mo nahahalukay ang mga bagay na hindi para sa iyong mga mata. Ang boses ni Amara ay malambing, ngunit puno ng kamatayan. Lumingon si Zenia at nakita si Amara na nakatayo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sa kanyang kanang kamay, may hawak siyang isang matalas na cutter. Isang kagamitan sa sining na kinuha niya sa lamesa ni Faustino. Ang talim nito ay kumikinang sa ilalim ng araw, tila uhaw sa dugo. Ibigay mo sa akin ang lalagyan na yan. Kung ayaw mong dito na magtapos ang iyong kwento sa ilalim ng mga puno ng manggang ito. Ang banta ni Amara habang dahan-dahang humahakbang papalapit. Ang bawat galaw niya ay tila isang maninila na nakahandang sumakmal sa kanyang biktima. Napaatras si Zenia, ang kanyang likuran ay tumama sa magaspang na katawan ng puno. Hawak niya ng mahigpit ang film roll sa kanyang dibdib, ang tanging ebidensyang makakapagligtas sa kanya at sa mga bata mula sa kuko ng demonyong nasa harap niya. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo at ang kanyang hininga ay naging gipit at mabigat. Paano makakaligtas ang isang pusong nagnanais lamang ng katarungan laban sa isang taong handang pumatay para sa kanyang mga lihim? At sa gitna ng liblib na tanimang ito, sino ang makakarinig sa sigaw ng isang katotohanang pilit na pinapatay sa bawat hakbang ng talim? Isang maling galaw mo lang, Zenia. At sisiguraduhin kong sa ilalim ng lupang, ito ka rin matutulog kasama ng mga alaala ng babaeng pilit mong ginagaya. Kabanata 6, sa ilalim ng mga bituin. Ang boses ni Amara ay tila isang malat na bulong ng kamatayan sa gitna ng masukal na taniman ng mangga. Habang ang talim ng cutter ay dahan-dahang lumalapit sa leeg ni Zenia, ang tanghing naririnig sa paligid ay ang marahas na paghampas ng mga dahon dahil sa hanging nagbababadya ng panibagong ulan. Sa isang iglap ng pagkakataon, nang mapalingon si Amara sa isang lumalagutok na sanga sa malayo, mabilis na isinilid ni Zenia ang film roll sa isang butas ng matandang puno ng mangga at buong lakas na itinulak ang palayo ang babaeng ahas. Wala sa akin ang hinahanap mo, Amara. Kahit patayin mo pa ako, ang katotohanan ay hindi kailanman mananatiling nakabaon sa dilim. Ang hiyaw ni Zenia habang tumatakbo siya palayo. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Nang sumapit ang gabi, ang langit ay nabalot ng maliliit at kumukutitap na mga bituin, tila mga piping saksi sa lahat ng sakit na itinatago sa loob ng mansyon. Hindi makatulog si Zenia. Ang bawat anino sa pasilyo ay tila nagiging mukha ni Amara na may hawak na patalim. Lumabas siya patungo sa balkonahe na nakaharap sa malawak na lupain. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nakita niya si Faustino. Nakatayo ang lalaki, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa rehas, at ang kanyang mga mata ay nakatinggala sa langit, tila naghahanap ng kasagutan sa isang tanong na matagal na niyang hindi mabigkas. Dahan-dahang lumapit si Zenia. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa sahig na kahoy ay tila isang banayad na himig sa gitna ng katahimikan.
Hindi lumingon si Faustino, ngunit alam niyang naroon ang dalaga. Ang bango ng sabon na gamit ni Zinya, isang amoy ng malinis na labada at sariwang hangin, ay humalo sa amoy ng tabako at kalungkutan na laging nakapaligid sa lalaki. Akala ko ay tulog na ang lahat. Ang mahinang simula ni Faustino. Ang kanyang boses ay tila isang pagod na alon na humahampas sa dalampasigan. Gabi-gabi, tinitingnan ko ang mga bituin na ito. Iniisip ko kung naroon ba siya, kung pinapanood niya ba tayo, at kung galit ba siya dahil hindi ko magawang protektahan ang mga anak namin mula sa sarili nilang takot. Nararamdaman ni Zinya ang bigat ng bawat salita ni Faustino. Ang sakit ng lalaki ay tila naging sarili na rin niyang sakit. Lumapit pa siya ng kaunti, sapat na upang maramdaman ang init na nagmumula sa katawan nito. Hindi siya magagalit sa inyo, Faustino. Ang pag-ibig ay hindi natatapos sa kamatayan. Narito pa rin siya, sa bawat tibok ng puso ni Solen at Siena. At marahil, ang mga bituing yan ang paraan niya para sabihing, "Huwag kayong susuko." Tumingin si Faustino kay Zinya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mga mata ng dalaga ay tila mga hiyas na puno ng katapatan. Isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa puso ni Faustino. Isang damdamin na matagal na niyang ibinaon kasama ng mga abo. Dahan-dahan, tila pinamumunuan ng isang puwersang hindi niya mapigilan, itinaas ni Faustino ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa isang hibla ng buhok ni Zinya na inilipad ng hangin sa kanyang muka. Ang ugnayan ng kanilang mga balat ay tila isang mitsa na nagbigay ng liwanag sa madilim na sulok ng kanilang mga kaluluwa. Nanatiling nakapako ang kanilang mga paningin sa isa't isa. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho at ang tibok ng kanilang mga puso ay naging iisa sa gitna ng katahimikan ng gabi. Gustong ipikit ni Zinya ang kanyang mga mata. Gustong maniwala na sa sandaling ito, wala ng amara, wala ng mga lihim, wala ng sakit. Ngunit ang munting paraiso ay biglang nawasak nang marinig ang isang matinis at puno ng pait na tinig mula sa loob ng kwarto. "Faustino! Ang tiyan ko! Tulungan mo ako!" Ang boses ni Amara ay pumalahaw sa katahimikan. Tila isang lason na muling ibinuhos sa isang malinis na bukal. Mabilis na bumitaw si Faustino. Ang kanyang mukha ay muling nabalot ng pag-aalala at takot. Tumingin siya kay Zinya sa huling pagkakataon. Isang tingin na puno ng panghihinayang, bago mabilis na tumakbo patungo sa silid ni Amara. Naiwang mag-isa si Zinya sa balkonahe. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa bahading hinaplos ni Faustino. Ang lamig ng gabi ay tila mas matindi na ngayon. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman niya ang isang pares ng mga mata na nakatingin sa kanya mula sa anino ng pinto. Alam niyang hindi titigil si Amara hanggat hindi niya nakukuha ang lahat, kahit pa mga hulugan ito ng paggamit sa isang sanggol na hindi naman talaga umiiral. Hanggang kailan mananaig ang isang mapanlinlang na sigaw laban sa isang tapat na bulong ng puso? At paano maililigtas ni Zinya ang lalaking mahal niya kung ang bawat hakbang niya ay tila nakatali sa isang sumpa ng nakaraan? Ang boses ni Amara ay pumalahaw sa buong sign ng mansyon, tila isang kidlat na tumama sa gitna ng payapang hapon. Sa mga sandaling iyon, si Zinya ay kasalukuyang nakaupo sa isang maliit na bangko sa sulok ng silid ng mga bata. Hawak niya ang isang pares ng maliit na medyas ni Siena na may butas sa dulo. Maingat niya itong tinatahi gamit ang isang karayom at sinulid na binili niya mula sa kanyang sariling munting ipon. Ang kanyang bawat tahi ay puno ng pag-iingat. Tila ba sa pamamagitan ng sinulid na iyon ay dinudugtong niya ang mga pangarap ng batang kanyang inaalagaan. Nang marinig ang sigaw ni Amara, ang karayom ay tumusok sa dulo ng daliri ni Zinya. Isang maliit na patak ng dugo ang lumitaw, ngunit hindi niya naramdaman ang sakit ng sugat. Mas matindi ang kaba na biglang lumukob sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng marahas. Tila isang ibong nagpupumiglas na makalabas sa hawla. Nanlamig ang kanyang mga kamay
at ang medyas na kanyang tinatahi ay nalaglag sa sahig, kasama ng kanyang panandaliang kapayapaan. Pumasok si Amara sa silid, kasunod si Faustino na may madilim na mukha. Ang galit sa mga mata ni Amara ay tila isang apoy na handang tumupok sa lahat ng madaanan nito. Mabilis niyang nilapitan si Zinnia at marahas na hinaablot ang luma at kupas na bag ng dalaga na nakasabit sa likod ng pinto. "Uwag! Wala po akong kinukuha!" Ang tanging naisigaw ni Zinnia. Ngunit ang kanyang tinig ay tila naging isang tuyong dahon na tinangay ng malakas na hangin. Ibinuhos ni Amara ang lahat ng laman ng bag ni Zinnia sa gitna ng marmol na sahig. Nagkalat ang ilang barya, isang maliit na prayer book na luma na ang mga pahina at ang munting panyo na may burda ng pangalan ng kanyang ina. Ngunit sa gitna ng mga abubot na yon, isang bagay ang kuminang ng napakaliwanag sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Isang singsing na may malaking diamante. Ang heirloom ring ng mga ilustre na sinasabing nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ang tunog ng ginto nang tumama ito sa sahig ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Zinnia. Ang paligid ay biglang tumahimik maliban sa mabigat na paghinga ni Faustino. Napatingin si Zinnia sa singsing, pagkatapos ay kay Faustino. Ang kanyang mundo ay tila gumuho sa isang iglap. Ang tiwalang pilit niyang binuo, ang mga sandali nila sa ilalim ng mga bituin, ang lahat ay tila naging isang malupit na biro. "Ito ba ang isinasagot mo sa kabutihan namin, Zinnia?" Ang boses ni Amara ay puno ng mapang-uyang na tagumpay. "Ginamit mo ang mga bata para mapalapit sa amin, para makuha ang tiwala ni Faustino, tapos pag nanakawan mo kami? You are nothing but a common criminal, isang basura na nagkunwaring anghel." Humarap si Amara kay Faustino, ang kanyang mga mata ay nagbabaha ng peking luha. "Nakita mo na, Faustino? Sinasabi ko na sa'yo, hindi mapagkakatiwalaan ang mga taong galing sa putik. Ngayon, papayagan mo pa ba siyang manatili rito at saktan ang magiging anak natin? Tawagan mo ang mga pulis. Ipakulong mo ang babaeng ito!" Tumingin si Faustino kay Zinnia. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at sakit. Nakita niya ang panginginig ng mga balikat ng dalaga, ang mga luhang dahan-dahang dumadaloy sa kanyang maputlang pisingi. Naalala niya ang lambing ng tinig nito nang awitan ang kanyang mga anak at ang init ng kanyang kamay noong gabing iyon sa balkonahe. Ngunit ang ebidensya sa sahig ay napakalinaw. Napakahirap tanggihan ng katotohanang nakikita ng kanyang mga mata. Sa labas ng mansyon, narinig ang tunog ng sirena ng mga pulis na unti-unting lumalapit. Ang asul at pulang ilaw ay nagsimulang maglaro sa mga bintana, tila mga anino ng panganib na papalapit. Lumingon si Zinnia sa dingding kung saan nakadikit ang isang drawing ni Solen at Siena, isang larawan ng isang pamilyang magkakahawak kamay sa ilalim ng puno ng mangga. Sino na ang puprotekta sa kanila kung siya ay mawawala? Sino ang makakakita sa lason na unti-unting ibinubuhos ni Amara sa kanilang mga buhay? Humarap si Faustino kay Zinnia. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang noo, na tila ba ang kanyang ulo ay sasabog na sa tindi ng dalahin? "Zinnia, sabihin mo sa akin ang totoo. Ikaw ba ang kumuha nito?" Ang katahimikan ni Zinnia ay tila isang metsa na naghihintay ng apoy. Ang bawat segundo ay naging isang pasakit sa pagitan ng sigaw ni Amara para sa katarungan at ng pagsusumamo ng puso ni Zinnia. Kailangang pumili ni Faustino. Ang desisyong ito ay hindi lamang magtatakda ng kapalaran ni Zinnia, kundi ang kaligtasan ng buong pamilyang ilustre. Mapananaig ba ang pag-ibig sa gitna ng isang planadong pagkakasala? O ang mga mata ba ang magiging huling saksi sa pagkawasak ng isang pusong tapat? "Lumabas ka na, Zinnia. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka pa ng mga pulis sa harap ng mga anak ko. Tapos na ang pagpapanggap mo sa bahay na ito." Kabanata 8. Ang unos bago ang himala.
Ang tinig ni Faustino ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa paparating na bagyo. Nakatayo siya sa gitna ng San. Ang kanyang likod ay nakatalikod kay Zinia. Tila ba ang makita ang mukha ng dalaga ay isang parusang hindi na niya kayang tiisin. Sa kanyang paanan, ang mamahaling singsing ay kumikinang pa rin. Isang piping saksi sa isang kasalan ng hindi naman ginawa ni Zinia. Dahan-dahang tumayo si Zinia mula sa kanyang pagkakayuko. Ang maliit na medyas na tinatahi niya kanina ay mahigpit niyang hinawakan sa kanyang palad. Ang tulo ng dugo mula sa kanyang daliri ay nanatili na sa puting tela, isang munting mansa ng sakripisyo na walang sinumang nakapansin. Tiningnan niya ang likod ni Faustino. Ang lalaking sa loob ng maikling panahon ay naging mundo niya. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi nagmula sa takot sa rehas na bakal, kundi sa katotohanang ang taong pinag-alayan niya ng kanyang katapatan ang siya ring unang bumitaw sa kanya. Aalis na po ako. Ang mahinang bulong ni Zinia. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig dahil sa dagundong ng kulog sa labas. Pero tandaan niyo po, Faustino, ang dumi sa aking mga kamay ay galing lamang sa pagtatrabaho para sa inyong mga anak. Ang tunay na mansa ay nasa loob ng mansyong ito at balang araw lalabas din ang totoo. Sa labas, ang ulan ay naging isang malakas na hagupit ng kalikasan. Ang mga gwardiya ay hiningi ang pasensya ng mga pulis habang hinihila si Zinia palabas ng gate. Ngunit sa gitna ng kaguluhang iyon, walang nakapansin na ang pinto ng silid sa itaas ay bumukas. Sina Solen at Siena, na nakasaksi sa lahat ng pambubugbog sa dangal ng kanilang Nanay Zinia, ay tumakbo pababa. Ang kanilang mga mata ay punong-puno ng luha at galit na hindi maipaliwanag. Sa halip na tumakbo patungo sa kanilang ama, ang dalawang bata ay mabilis na lumusot sa pagitan ng mga binti ng mga matatanda at tumakbo palabas patungo sa madilim at mapanganib na taniman ng mangga. Ang kanilang maliliit na paa ay humahampas sa putikan, tila mga ibong pilit tumatakas sa isang bahay na naging kulungan ng kasinungalingan. Ang mga bata! Faustino! Ang mga bata tumakas! Ang tili ni Amara, ngunit ang kanyang boses ay mas bakas ang takot para sa kanyang sariling imahe kaysa sa kaligtasan ng mga magkapatid. Nagkagulo ang lahat. Ang mga ilaw ng flashlight ay nagsimulang maglaro sa gitna ng masukal na taniman, ngunit ang ulan ay napakalakas kaya halos wala nang makita. Si Faustino ay napatakbo palabas. Isinisigaw ang pangalan ng kanyang mga anak, ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang hagupit ng hangin at ang lagaslas ng mga sanga na nababali. Si Zinia, na noong mga sandaling iyon ay itutulak na sana sa loob ng sasakyan ng pulis, ay narinig ang sigaw. Sa isang hindi inaasahang lakas, nagawa niyang kumawala sa pagkakahawak ng gwardiya. Hindi niya naisip ang kanyang sariling kaligtasan. Hindi niya naisip na siya ay tinatrato bilang isang kriminal. Ang tanging nasa isip niya ay ang dalawang anghel na nangangailangan ng kanyang tulong sa gitna ng dilubyo. Solen! Siena! Ang sigaw ni Zinia habang tumatakbo siya patungo sa kadiliman ng orchard. Ang kanyang paanan ay nasusugatan sa mga tuyong sanga. Ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa tubig ulan, ngunit patuloy siya sa pag-abante. Sa kabilang bahagi ng taniman, nakita niya ang maliliit na anino na papalapit sa vatchda. Ang matarik na bangin na nakaharap sa dagat. Dun, sa gitna ng panganib, ang mga bata ay tila nawawalan na ng lakas. Ang lupa sa gilid ng bangin ay unti-unti nang bumibigay dahil sa lambot ng lupa. Natanaw ni Zinia si Faustino sa malayo, ngunit ang lalaki ay nahaharangan ng isang nagtumbahang puno. At sa likuran ng mga bata, nakita niya ang isa pang anino na mabilis na gumagalaw. Si Amara. Ang babae ay hindi naroon para magligtas. Sa bawat hakbang nito, may dalang panganib na mas matindi pa sa bagyong nananalasa. Sapat ba ang lakas ng isang pusong sugatan upang sagipin ang mga buhay na pinaggaitan ng katarungan? Sa gitna ng unos na ito,
Sino ang tunay na bayani at sino ang mananatiling nakalubog sa putik ng sariling kasalanan? Ang ulan ay lalong lumakas, tila isang tabing na naghihiwalay sa buhay at kamatayan. At sa gitna ng kadiliman, isang panalangin lamang ang nananatiling buhay sa mga labi ni Zinnia. Ang tinig ni Amara ay hinaluan ng baliw na halahak na mas nakakatakot pa sa ugong ng hanging amihan. Nakatayo siya sa gilid ng bangin, ang kanyang buhok ay tila mga itim na ahas na sumasayaw sa gitna ng unos. Sa kanyang harap, si Zinnia ay nakaluhod sa madulas na putikan, ang kanyang dalawang braso ay nakayakap ng mahigpit kina Solen at Sienna. Ang mga bata ay nanginginig. Ang kanilang maliliit na mukha ay ibinaon sa dibdib ni Zinnia, habang ang ulan ay walang tigil sa paghampas sa kanilang mga likuran. Dahan-dahang tumayo si Zinnia, ang kanyang mga binti ay tila gawa sa tingga dahil sa pagod at lamig. Bakit, Amara? Bakit kailangan mong saktan ang sarili mong kadugo? Wala silang kinalaman sa galit mo sa mundo. Tumawa muli si Amara, isang tunog na tila pagkiskis ng kinakalawang na bakal sa bato. Kadugo? Ang mga batang ito ay paalala lamang ng babaeng kinamumuhian ko. Alam mo ba, Zinnia? Ako ang nagsindi ng mitsa sa sungve 3 taon na ang nakalilipas. Ako ang nanood habang nilalamon ng apoy ang asawa ni Faustino. At ngayon, ikaw naman ang susunod. Isasama kita sa kailaliman ng dagat na ito at sasabihin ko kay Faustino na nahulog ka habang sinusubukang itakas ang mga bata. Ang pag-amin ni Amara ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng kadiliman. Ang bawat salita ay naging mansa sa hangin. Nanlaki ang mga mata ni Zinnia. Ang katotohanang matagal nang itinatago ay sa wakas ay lumabas din, ngunit sa pinakamapanganib na pagkakataon. Naramdaman ni Zinnia ang panginginig ni Solen at Sienna. Nakikinig sila. Ang mga batang itinuturing na kamlang ay saksi sa pag-amin ng demonyong pumatay sa kanilang ina. Mabilis na lumapit si Amara. Ang kanyang mga kamay ay marahas na humawak sa mga balikat ni Zinnia. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, itinulak niya ang dalaga patungo sa gilid ng bangin. Ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Zinnia ay nagsimulang gumuho. Ang mga bato ay gumulong pababa, nawawala sa madilim na kailaliman kung saan ang mga alon ay galit na humahampas sa mga batuhan. Bitawan mo ako! Ang hiyaw ni Zinnia habang ang kanyang isang paa ay lulutang na sa hangin. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa madulas na damo. Ang tanging bagay na naghihiwalay sa kanya sa kamatayan. Sa mga sandaling iyon, ang katawan ni Zinnia ay tila nawawalan na ng pakiramdam. Ang lamig ay nanunuot na sa kanyang mga buto at ang kanyang paningin ay unti-unti nang nagdidilim. Naisip niya ang kanyang ina sa probinsya, ang mga pangarap na hindi na matutupad at ang 2 batang maiiwan sa kamay ng isang mamamatay tao. Isang matinding pait ang lumukob sa kanyang puso. Bakit kailangang magtapos ang lahat sa ganitong paraan? Bakit ang katarungan ay tila laging nahuhuli sa karera laban sa kasamaan? Mamatay ka na! Ang huling hiyaw ni Amara habang itinataas niya ang kanyang paa upang sipain ang mga kamay ni Zinnia na nakakapit sa gilid ng lupa. Ngunit bago pa man dumapo ang sipa ni Amara, isang maliit ngunit matibay na kamay ang biglang sumunggab sa bukong-bukong ng babae. Si Sienna, ang batang 3 taon nang hindi kumikibo, ay biglang kumilos ng may bilis na hindi inaasahan. Ang kanyang maliliit na daliri ay bumaon sa balat ni Amara at sa kanyang mga mata ay nag-aapoy ang isang uri ng galit na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Ang gulat sa mukha ni Amara ay tila isang maskara na nabasag. Nawalan siya ng balanse. Ang kanyang isang paa ay nadulas sa putikan. Sa gitna ng dagundong ng kulog at hagupit ng hangin, isang tunog ang bumasag sa lahat ng katahimikan ng nakalipas na 3 taon. Isang tunog na magpapabago sa tadhana ng lahat ng naroroon. Isang tinig na puno ng sakit, pag-asa at kapangyarihan ang umalingaw-ngaw sa buong taniman ng mangga.
tila isang sigaw na nanggaling sa langit. Mapananaig ba ng isang munting tinig ang dambuhalang kasinungalingan? O ang huling pagkakataon ng kaligtasan ay magiging mitsa lamang ng isang mas malaking trahedya? Ang sigaw na iyon ni Sienna ay tila isang banal na trumpeta na bumasag sa sumpa ng katahimikan na bumabalot sa pamilyang ilustre sa loob ng 3 taon. Ang bawat salita ay malinaw, puno ng puot at may dalang hapdi na mas matindi pa sa sugat ng anumang patalim. Sa gitna ng masukal na taniman, ang hangin ay tila tumigil sa pag-ugong at maging ang ulan ay naging maliliit na patak na lamang, tila nahihiyang gambalain ang milagrong kasasaksi pa lamang. Napatigil si Faustino, ilang metro lamang ang layo mula sa Vachda. Ang kanyang mga paa ay tila nabaon sa malambot na putik, hindi makakilos sa tindi ng gulat. Ang tinig na iyon, ang tinig na matagal na niyang ipinagdarasal na muling marinig, ay hindi dumating sa isang masayang pagkakataon, kundi sa gitna ng isang madugong katotohanan. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginig sa halo-halong emosyon, kagalakan dahil nagsalita ang kanyang anak at matinding pait dahil sa bigat ng ibinubunyag nito. Sienna, ang tanging nais-ambit ni Faustino, ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa luhang pilik niyang pinipigilan. Sa gilid ng bangin, si Amara ay nananatiling nakatayo. Ngunit, ang kanyang mukha ay hindi na kasing tatag ng kanina. Ang gulat ay napalitan ng isang hilaw na takot. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay palipat-lipat kay Sienna at kay Faustino na ngayon ay unti-unti nang lumalapit. Huwag kang makinig sa kanya, Faustino. Nababaliw na ang batang ito. Kung ano-ano ang pinagsasabi niya dahil sa takot. Ang depensa ni Amara, ang kanyang boses ay matinis at puno ng desperasyon. Zinya, sabihin mo sa kanya. Sabihin mo na nagsisinungaling ang bata. Ngunit si Zinya ay wala ng lakas upang sumagot. Ang kanyang mga daliri na nakakapit sa gilid ng bangin ay wala ng pakiramdam. Ang dugo ay patuloy na dumadaloy mula sa kanyang mga kuko, humahalo sa putikan at tubig ulan. Ang kanyang mga mata ay nakapikit na. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at gipit. Sa loob ng kanyang isipan, ang tanging mahalaga ay narinig na ni Faustino ang katotohanan. Maaari na siyang mamahinga. Maaari na siyang bumitaw dahil alam niyang ligtas na ang mga bata. Nakita ko si Tita Amara na may hawak na apoy. Muling pagsasalita ni Sienna. Sa pagkakataong ito ay mas mahinahon, ngunit mas mapait. Sa gabi ng sunog, nandoon siya at ngayon, gusto niyang itulak si Nanay Zinya para hindi niyo malaman ang totoo. Lumingon si Faustino kay Amara. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng pagtatanggol, lahat ng pagpapanggap ng babae ay tila mga basahan na hinubad sa harap ng katotohanan. Nakita ni Faustino ang itim sa mga mata ni Amara, ang parehong itim na bumalot sa kanyang buhay sa loob ng 3 taon. Sa isang marahas na pagkilos, sinunggab ni Faustino ang mga kamay ni Amara. Inilalayo ito sa gilid ng bangin kung saan naroon si Zinya. Hayop ka, Amara. Ang asawa ko, ang kapatid mo. Ang hiyaw ni Faustino na puno ng pait. Pinagkatiwalaan kita. Binigyan kita ng tahanan. Dahil karapatan ko yun. Ang hiyaw pabalik ni Amara, ang kanyang maskara ay tuluyan ang natanggal. Lagi na lang siyang ang bida. Siya ang maganda, siya ang mayaman, siya ang mahal mo. Samantalang ako, anino lang niya. Ngunit tingnan mo ngayon, Faustino, sino ang nananatili sa tabi mo? Ako. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, ang lupa sa ilalim ni Zinya ay muling gumuho. Isang malakas na tunog ng pagkabali ng mga ugat ang narinig. Napatingin ang lahat sa dulo ng bangin. Zinya! Ang sigaw ni Faustino.
Binitawan niya si Amara at mabilis na dumapa sa putikan. Iniuunat ang kanyang kamay upang abutin ang dalaga. Zinia, huwag kang bibitiw. Kumapit ka sa akin. Ngunit ang mga kamay ni Zinia ay unti-unti nang dumudulas. Ang kanyang mukha ay maputla na parang papel at ang isang mahinang ngiti ay sumilay sa kanyang mga labi. Tumingin siya kay Faustino sa huling pagkakataon. Isang tingin na puno ng pagpapatawad at isang uri ng pag-ibig na handang mamatay para sa iba. Mapananatili ba ni Faustino ang kapit sa babaeng nagligtas sa kanyang pamilya? O ang huling hininga ni Zinia ay tatangain na lamang ng hanging amihan patungo sa kailaliman? At paano haharapin ng pamilyang ito ang bukas kung ang pundasyon ng kanilang bagong simula ay nakatayo sa bingit ng kamatayan? Ang katarungan ay parang ulan. Maaaring matagal bago pumatak, ngunit kapag dumating na, huhugasan nito ang lahat ng dumi ng kasinungalingan. Amara, tapos na ang iyong panahon ng panlilinlang. Kabanata 11. Paghuhukom sa gitna ng mangga. Ang mga kamay ni Faustino ay nanginginig sa tindi ng tensyon habang mahigpit niyang hinahawakan ang madulas na palad ni Zinia. Ang bawat ugat sa kanyang braso ay tila puputok na sa bigat ng dalagang unti-unti nang nilalamon ng kailaliman ng bangin. Ang putikan ay tila isang buhay na nilalang na nagnanais humila sa kanila pababa. Ngunit ang pag-ibig at pagsisisi sa puso ni Faustino ay mas matindi pa sa anumang puwersa ng kalikasan. Zinia! Huwag kang bibitiw! Tingnan mo ako! Ang hiyaw ni Faustino. Ang kanyang boses ay napaos na dahil sa tindi ng emosyon. Sa bawat hila niya, nararamdaman niya ang malamig na balat ni Zinia. Isang lamig na tila nagmumula sa kabilang buhay. Ngunit sa isang huling bigwas ng lakas, nagawa niyang maiahon ang dalaga at maipit ito sa kanyang dibdib, palayo sa mapanganib na gilid ng lupa. Habang nangyayari ang pagsagip na yon, si Amara ay mabilis na tumalikod. Binalak na tumakas sa gitna ng kadiliman ng taniman ng mangga. Ang kanyang mga paa ay humahampas sa putikan, ang kanyang mamahaling seda ay nanamit na at puno ng dumi. Ngunit bago pa man siya makalayo, ang paligid ay nabalot ng asul at pulang liwanag mula sa mga sasakyan ng pulis na nakarating na sa dulo ng orchard. "Huwag kayo lalapit! Wala akong ginawa! Baka na lang ito ng babaeng yan!" ang tili ni Amara habang pinalilibutan siya ng mga awtoridad. Ngunit sa gitna ng kanyang paghuhuramentado, isang matandang babae ang lumitaw mula sa likuran ng mga pulis. Si Nanay Rosa, ang matandang tagapamahala ng kusina na matagal nang nananahimik dahil sa takot kay Amara. Sa kanyang mga kamay, hawak ni Nanay Rosa ang isang maliit na kwintas, ang paboritong hiyas ng yumaong asawa ni Faustino na nakita sa loob ng personal na kabinet ni Amara noong gabing nasunog ang Syungve. "Sapat na ang pananahimik ko, Senyora Amara. Hindi mo na ako matatakot. Nakita ko ang lahat. Nakita ko kung paano mo ibinuhos ang gaas habang mahimbing na natutulog ang iyong sariling pinsan." Ang bawat salita ni Nanay Rosa ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaon ng mga kasinungalingan ni Amara. Napaluhod si Amara sa putikan. Ang kanyang buhok ay nakalaylay sa kanyang mukha. Tila isang talunang maninila. Ang kanyang baliw na tawa ay naging isang mahina at desperadong hikbi. Ang lahat ng kanyang binuong imperyo ng pandaraya ay gumuho sa harap ng dalawang batang saksi at isang matandang hindi na kayang tiisin ang bigat ng katotohanan. Mabilis na nilapitan ng mga pulis si Amara at pinusasan ito. Ang tunog ng bakal nang maglapat sa kanyang mga kamay ay tila isang tuldok sa mahabang kabanata ng kanyang kasamaan. Habang kinakaladkad siya palayo, pilit pa rin siyang sumisigaw. Isinusumpa ang lahat, ngunit ang kanyang tinig ay unti-unti nang nilalamon ng hagupit ng hangin. Humarap si Faustino kay Zinia na ngayon ay nakahiga sa kanyang mga braso. Walang malay, ngunit humihinga pa rin ng mababaw. Ang ulan ay unti-unti nang tumitila
At sa pagitan ng mga ulap, ang isang munting liwanag ng buwan ay sumilay, tumatama sa maputlang mukha ng dalaga. Lumapit sina Solen at Sienna, lumuhod sila sa tabi ni Zinnia at hinawakan ang kanyang mga kamay. "Nanay, gising na po!" Ang mahinang bulong ni Sienna, ang kanyang boses ay kasing lambot ng isang talulot ng bulaklak. Isang matinding katahimikan ang namayani sa buong taniman. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pagpatak ng tubig mula sa mga dahon ng mangga at ang mabigat na paghinga ni Faustino. Tumingin siya sa kanyang mga anak, pagkatapos ay sa babaeng nagbuwis ng buhay para sa kanila. Sa mga sandaling iyon, alam ni Faustino na ang paghuhukom ay hindi lamang para kay Amara, kundi para din sa kanyang sariling pagkabulag. Dahan-dahang iminulat ni Zinnia ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang mga bituin na muling nagpapakita sa langit at ang mga mukha ng mga taong kanyang minahal ng higit pa sa kanyang sarili. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na nagsasabing sa wakas, ang gabi ay tapos na. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, isang tanong pa rin ang nananatili sa isip ni Faustino. Pagkatapos ng lahat ng pasakit, pagkatapos ng lahat ng hinala at maling akala, karapat-dapat pa nga ba siyang mahalin ng isang anghel na tulad ni Zinnia? O ang mga sugat ng nakaraan ay masyado ng malalim upang tuluyang maghilom? Ang gabi ay lumipas, dala ang mga abon ng kahapon. Ngunit ang liwayway ay nagbabadyang magdala ng isang bagong hamon. Isang hamon ng pagpapatawad na mas mahirap pang harapin kaysa sa anumang unos. Ang sinag ng umaga ay dahan-dahang gumapang sa bintana ng silid ni Zinnia, tila isang banayad na haplos na nagpapagising sa kanyang diwa. Hindi na ito ang madilim at maalikabok na kwarto ng mga katulong. Inilipat siya ni Faustino sa pinakamaliwanag na silid ng mansyon, kung saan ang bango ng mga namumukadkad na bulaklak ng mangga ay malayang pumapasok. Sa kanyang tabi, nakita ni Zinnia ang dalawang maliit na anghel. Sina Solen at Sienna ay mahimbing na natutulog sa paanan ng kanyang kama. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak pa rin. Tila natatakot na baka sa kanilang paggising ay muling maglaho ang kanilang nanay Zinnia. Dahan-dahang bumangon si Zinnia, bagaman nararamdaman pa rin niya ang bahagyang kirot sa kanyang mga binti at braso na puno ng mga galos mula sa bangin. Ngunit sa bawat hapdi, may kasamang kakaibang gaan sa kanyang pakiramdam. Ang bigat na binuhat niya mula nang dumating siya sa mansyong ito ay tuluyan ng naglaho, kasama ng mga anino ni Amara na ngayon ay nasa likod na ng mga rehas na bakal. Bumukas ang pinto at pumasok si Faustino. Hindi na siya ang lalaking may madilim na mukha at malamig na titig. Ang kanyang mga mata ay may kislap na ng pag-asa at sa kanyang mga kamay ay may dala siyang isang maliit na tray ng mainit na tsokolate at pandesal. Isang pagkaing simple, ngunit puno ng kahulugan. Nanatiling nakatayo si Faustino sa pintuan. Tila nag-aalangan kung karapat-dapat ba siyang pumasok sa espasyong iyon. "Gising ka na pala?" Ang mahinang boses ni Faustino. Inilapag niya ang tray sa maliit na lamesa at lumapit kay Zinnia. "Sabi ng doktor, kailangan mo pang magpahinga. Pero alam kong hindi ka makakatagal na nakahiga lang." Ngumiti si Zinnia, isang ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. "Salamat, Faustino. Mas mabuti na ang pakiramdam ko." Ang makita lang silang dalawa na payapang natutulog ay sapat na gamot na para sa akin. Naupo si Faustino sa tabi ng kama. Sapat na malapit upang maramdaman ni Zinnia ang init ng kanyang presensya. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Isang katahimikang hindi na nakakasakal, kundi puno ng mga bagay na hindi na kailangang sabihin pa ng malakas. Dahan-dahang kinuha ni Faustino ang kamay ni Zinnia. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa mga benda sa palad ng dalaga. "Patawad, Zinnia!" Ang bulong ni Faustino, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng pagsisisi. "Patawad dahil laging bulag ako.
Patawad dahil hinayaan kong masaktan ka ng paulit-ulit sa loob ng sarili kong tahanan. Ang utang na loob ko sa iyo ay hindi ko mababayaran ng anumang yaman. Iniligtas mo ang mga anak ko. Iniligtas mo rin ang kaluluwa ko mula sa kadiliman. Umiling si Zinia at hinawakan din ng maigpit ang kamay ni Faustino. Wala kayong dapat ihingi ng tawad. Ang mahalaga ay narito na tayo. Ang nakaraan ay abo na, Faustino. At mula sa abong iyon, may bago ng sumisibol. Tumingin si Faustino ng malalim sa mga mata ni Zinia. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na binuo niya sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng gumuho. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa mukha ni Zinia hanggang sa maramdaman nila ang hininga ng isa't isa. Isang banayad at puno ng pag-ibig na halik ang idinampi ni Faustino sa noo ni Zinia, isang pangako ng proteksyon at katapatan na magtatagal habang buhay. Hindi ka na aalis, Zinia, ang sabi ni Faustino habang nakadikit ang kanyang noo sa noo ng dalaga. Hindi bilang empleyado, hindi bilang estranghero. Ikaw ang magiging katuwang ko sa pagbuo muli ng pamilyang ito. Kung papayagan mo ako, nais kong patunayan sa iyo araw-araw na ikaw ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ko. Lumuha si Zinia sa kagalakan. Ang bawat hirap, bawat sipayo, at bawat panlalait na tinanggap niya ay tila nagkaroon ng katuturan sa sandaling iyon. Ang pag-ibig na nahanap niya sa gitna ng trahedya ay ang pinakamagandang regalo na natanggap niya sa buong buhay niya. Sa labas ng bintana, ang mga puno ng mangga ay sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng araw. Ang mga bunga nito ay nagsisimula ng bumilog, nagbabantay sa isang masaganang ane. Ang mansyon ng mga ilustre, na dati ay tila isang libingan ng mga alaala, ay muling napuno ng tunog ng tawanan ni Solen at Siena na nagising na at agad yumakap sa kanilang nanay Zinia at tatay Faustino. Ang bagong simula ay narito na. Hindi ito perpekto, may mga pilat pa ring maiiwan. Ngunit sa gabay ng pagmamahalan at katotohanan, ang pamilyang ito ay handa ng harapin ang bukas. Isang bukas na kasing tamis ng mga hinog na mangga sa gitna ng tag-araw. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang ang unos ay nanalasa sa mansyon ng mga ilustre. Ngayon, ang sikat ng araw ay tila mas masigla, tumatama sa mga dahon ng mangga na yumayabong sa ilalim ng asul na langit. Ang amoy ng hinog na mangga ay humahalimuyak sa hangin, isang matamis na paalala na ang panahon ng pait ay tapos na. Sa gitna ng taniman, isang maliit at simpleng altar ang itinayo, napapalamutian ng mga puting bulaklak at mga sariwang prutas. Nakatayo si Faustino sa harap ng altar, suot ang isang malinis na barong Tagalog. Ang kanyang mukha ay wala na ang bakas ng kalungkutan na dati ay tila kanyang permanenteng maskara. Sa kanyang tabi, sina Solen at Siena ay suot ang kanilang mga puting bestida. Ang kanilang mga tawa ay malayang umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Hindi na sila ang mga batang nakakulong sa dilim. Sila na ngayon ang mga ibong muling natutong lumipad at ang kanilang tinig ay naging pinakamagandang musika sa pandinig ni Faustino. Nang magsimulang tumugtog ang isang banayad na kwerdas ng gitara, lumitaw si Zinia mula sa kabilang panig ng mga puno. Suot niya ang isang simple, ngunit eleganteng gown na gawa sa katutubong tela. Ang kanyang kagandahan ay hindi nanggagaling sa mga mamahaling hiyas, kundi sa liwanag na nagmumula sa kanyang puso. Sa bawat hakbang niya patungo kay Faustino, ang bawat sugat ng nakaraan, ang panlalait ni Amara, ang lamig ng ulan sa Vachda, at ang pait ng pagdududa ay tila naglaho na parang usok. Nanay! Nanay Zinia! Ang masayang sigaw ng dalawang bata habang tumatakbo sila upang salubungin ang dalaga. Hinawakan ni Zinia ang kanilang mga kamay at sabay-sabay silang naglakad patungo kay Faustino. Sa gitna ng seremonya, nagkaroon ng sandali ng katahimikan. Tumingin si Zinia sa malayo, patungo sa direksyon ng lungsod
kung saan si Amara ay kasalukuyang nagdurusa sa likod ng mga rehas ng bakal. Walang poot sa puso ni Zinia, tanging awa lamang para sa isang taong hindi kailanman natutong magmahal ng totoo. Sa kanyang isipan, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang lahat, kundi ang pagpili na huwag nang hayaan ang nakaraan na diktahan ang kanyang bukas. Zinia, ang simula ni Faustino habang hawak ang kanyang mga kamay. Dati, ang akala ko ay abo na ang lahat ng pangarap ko. Ngunit ikaw ang naging ulan na nagbigay buhay muli sa lupang ito. Sa harap ng Diyos at ng ating mga anak, ipinangangako ko na ikaw ang aking magiging tanging Faustino. Ang pag-ibig mo ang nagturo sa akin na kahit ang pinakamaliit na binhi ay kayang ang mansyon ng mga ilustre ay hindi na muling mababalot ng katahimikan. Ito ay magiging tahanan ng mga kwento, ng mga pangarap, at ng isang pag-ibig na napatunayang mas matatag pa sa anumang bagyo. Habang lumulubog ang araw, ang kalangitan ay nagkulay kahel at lila, tila isang obra maestrang iginuhit ng tadhana. Sa gitna ng mga abon ng kahapon, isang bagong buhay ang sumibol. Isang buhay na kasing tatag ng puno ng mangga at kasing tamis ng bunga nito. Ang bawat kabanata ng buhay ni Zinia at Faustino ay patunay na sa kabila ng pinakamadilim na gabi, lagi may liwayway na naghihintay para sa mga pusong hindi napapagod magmahal ng tapat. Maraming salamat sa inyong lahat na nagbukas ng inyong mga puso at nakinig hanggang sa huling sandali ng ating kwento. Ang inyong pakikisama sa bawat hapdi at tagumpay ni Zinia at Faustino ang nagbigay ng buhay sa mga salitang aking isinulat. Habang binubuo ko ang mga pahinang ito, lalo na noong isinusulat ko ang eksena sa gilid ng bangin kung saan muntik nang sumuko si Zinia, naramdaman ko ang matinding bigat sa aking sariling dibdib. Tila, bawat patak ng ulan sa kwentong yon ay mga luha ring dumadaloy sa aking mga mata dahil sa hirap na pinagdaanan ng ating bida. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta bunga ng aking imahinasyon. Ito ay hango sa mga tunay na karanasan at mga kwento ng katatagan na aking nasaksihan sa paligid. Mga kwento ng mga dakilang babae na mas piniling maging ilaw sa gitna ng kadiliman kaysa magpadala sa pot. Ang pagpapatawad ay hindi isang madaling landas. Ito ay parang isang maliit na kandila sa gitna ng malakas na hangin na kailangan nating protektahan upang hindi tuluyang mamatay ang ating pag-asa. Dulad ng isang binhi na itinanim sa gitna ng mga abo, ang ating pananampalataya sa kabutihan ng kapwa ang siyang magliligtas sa atin mula sa pagkakalunod sa sakit ng kahapon. Bago tayo tuluyang magpaalam, nais kong iwanan sa inyo ang isang katanungan na hanggang ngayon ay naglalaro sa aking isipan. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Faustino at Zinia, tunay mo bang kayang yakapin ang kapayapaan at patawarin ang isang taong sumira sa iyong pamilya? O sapat na bang makita ang katarungan sa likod ng mga rehas? Napakahirap timbangin ng puso kapag sugatan ito, kaya naman nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ibahagi ang inyong mga nararamdaman at kwento sa aming comment section. Kung ang kwentong ito ay naghatid ng munting liwanag sa inyong araw, huwag niyo sanang kalimutang i-like at i-share ang ating video. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy sa pagkukwento ng mga aral na kapupulutan ng inspirasyon. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay at pag-ibig. Maraming salamat at nawa ay manatiling maningning ang inyong mga puso.